Ito po yung sinabi ni Paul sa 1 Corinthians chapter 15, verse 10. Sabi ni Pablo, sabi niya, "But by the grace of God, I am what I am, and His grace toward me was not in vain. But I labored more abundantly than they all. Yet not I, but the grace of God which was with me." Ang Diyos ang siyang magpala ng Kanya pong banal na salita sa gabing ito. Actually, nung mga nakaraang linggo ay nagbabasa po ako ng Bible. Ito po yung isa sa pinag-aaralan ko po. Meron po akong pinrepair actually na message Ginawan ko pa ng PowerPoint at pinagpuyatan ko. Kaya lang, sabi ko parang hindi ito yung message. No, habang ako po ay nagdadrive, siguro sa pagod na rin kung ano-ano naiisip ko Pero mas maganda. Pag-usapan po natin is about transforming grace. Ang biyaya ng Diyos na siyang nagbabago sa buhay ng tao. Sige po, tayo bago magsimula, tayo po'y mag-pray. Aming Diyos, maraming salamat sa gabing ito, sa iyo pong mabiyayang patuloy na pag-iingat sa buhay namin sa buong maghapon. Sa dami ng mga trabahong aming ginawa, Ikaw ang Diyos na patuloy na nagbibigay ng lakas. Ikaw ang Diyos na patuloy na nagbibigay ng kasiglahan sa amin. At ito ay dahil sa iyong mayamang biyaya, kaya namin nagagawa ang lahat ng bagay. Kaya nga po, Diyos, hayaan mo sa gabing ito, ang buhay namin ay patuloy na mapagpala ng iyong pong banal na salita. Muli, O Diyos, sa iyong karangalan, magpakailanman, sa pangalan ng Panginoong Yesus. Amen. Purihin ang Diyos. Sa New Living Translation, ang sabi niya po ron, "But whatever I am now, it is all because God poured out His special favor on me, and not without result. For I have worked harder than any of the other apostles, yet it was not I, but God who was working through me by His grace." Sa ibang salin po sa Tagalog, sabi niya, "Subalit sa pamamagitan ng biyaya ng Diyos, ako ay ako, at ang Kanyang biyaya na ibinigay sa akin ay hindi nawalan ng kabuluhan. Sa halip, ako'y naglingkod ng higit kaysa kanilang lahat. Bagaman hindi ako, kundi ang biyaya ng Diyos na nasa akin." Yan. So pag pinag-usapan po natin ang grace, ang biyaya, grace is all about Lord Jesus Christ. Hindi ito patungkol sa iyo, hindi ito patungkol sa mga gagawin mo o patungkol sa ginagawa natin. Kasi pag pinag-usapan natin yung buhay sa ilalim ng biyaya, maraming tao kasi na, yes, ang kaligtasan ay regalong kaloob ng Diyos. We are saved by grace. Hindi yan bunga ng ating gawa, hindi yan bunga ng ating mabubuting ginagawa, kundi yan ay dahil sa tinapos na gawa ng Diyos at ng Panginoong Jesucristo doon sa cross of Calvary. Maraming mananampalataya na matapos tanggapin ang regalong kaligtasan, ang biyaya ng Diyos na nagliligtas, ay nagpapatuloy ngayon sa buhay Kristiyano, pananampalataya, na nagsisimula ngayon silang gumawa para ang kaligtasang kanilang tinanggap ay mapanatili. No, ang biyaya ay ipinagkaloob sa atin. Tinanggap natin ito ng libre at nagpasimula tayo sa biyaya, nagpapatuloy tayo sa biyaya at magtatapos tayo sa biyaya. Ang problema minsan sa Kristyanismo, nagsimula sa biyaya, nagpatuloy sa gawa at magtatapos sa paggawa para mapanatili ang biyaya. Ganun minsan ang nangyayari. Ngayon, ang usapin lagi diyan, pagdating sa biyaya ng Diyos, wala namang problema pagdating sa kasipagan. No, marami talagang masisipag na mananampalataya, talagang nung kanilang tinanggap ang kaligtasan, talagang buong buhay nila ibinigay nila sa Diyos. Sabi nga nila, patay kung patay.
maglilingkod ako sa Diyos. May pera o wala, maglilingkod ako sa Diyos. May tinapay o wala, maglilingkod ako sa Diyos. Kahit may palaman o wala, maglilingkod ako sa Diyos. Ibig sabihin, kahit anong mangyari, talagang kahit maraming sakripisyo, talagang handa akong magsakripisyo. Handa akong gawin ang lahat para sa Diyos. Para gawin ang kalooban ng Panginoon. Na walang problema sa kasipagan. Walang problema kung gusto mo talagang ibigay ang lahat para sa Diyos. Ibigay ang iyong buhay. No, pamati-pato, lahat, bigay na. Kumbaga, lahat ibibigay ko para sa Diyos. Walang problema doon. Kaya lang, ang laging usapin dito, ano ba ang nagdadrive sa'yo? Bakit ginagawa mo yan? Ano ba ang nagmo-motivate sa'yo? Bakit ganun ka na lang kasipag sa gawain ng Diyos? Ulitin ko, walang problema sa pagpapakasipag. Tama yan. Tama ang gumawa ng mabuti. Tama ang maglingkod sa Diyos. Tamang ibigay mo ang buhay mo sa Panginoon. Kaya lang ang usapin dito, ano ang nagdadrive sa'yo? Bakit ginagawa mo yan? Kasi maraming Kristiyano nang tanggapin ang Panginoong Yesus sa buhay nila, ibinigay ang buhay nila sa Panginoon, ang kadalasan, ang nagdadrive sa kanila ay yung takot. Ano yung takot? Na kapag hindi ako naglingkod sa Diyos, baka mawala ang blessing ko. Na kapag hindi ako nagpatuloy sa gawain ng Panginoon, baka balikan uli ako ng Diablo. Kasi merong ganyan eh. Yan, kaya nangyayari siya. Ano, binabalikan ka ng demonyo. Oh. No, ganun ang mentalidad ng ating isipan. Ang pagdalo tuwing araw ng linggo, ang nagdadrive, hindi talaga yung magbigay ng pasasalamat sa Diyos. Kadalasan, kaya siya dadalo ng linggo ay para gampanan ang kanyang pagiging Kristiyano sa takot na baka mawala ang aking kaligtasan. Paano na lang ang aking blessing? Binless ako ng Lord. Kasi pag hindi ako nagpatuloy sa Lord, nako, mawawala ang blessing ng Panginoon. Baka yung pagpapala ay mapalitan ng sumpa. Yun minsan ang mentalidad ng ating isipan. Kaya sa halip na ang nagmo-motivate sa puso natin ay love, ang nagmo-motivate ay fear. Yung takot na baka mawala ang lahat ng ito. Na baka anihin ko yung mga kasalanang nagawa ko before. Tignan niyo po, ang buhay Kristiyano, ang buhay na nabubuhay sa biyaya, ay buhay na nabubuhay ng pagtitiwala sa Diyos. Ang Bible, ang sabi, tanging sa biyaya ng Diyos, kaya niya tayo tinatanggap. Si Paul, binigay niya ang buong buhay niya sa paglilingkod. Pero tignan nyo, ang credit, hindi kay Paul, sa Diyos. Ang Diyos ang nabigyan ng parangal sa mga ginagawa ni Pablo. Sabi ni Pablo, kung ako man ay ako, kung ako man ay apostol, kung ako man ay naglilingkod sa Diyos, hindi ito dahil sa akin, kundi ito ay dahil sa pabor ng Diyos na ibinigay sa akin. Kasi sa Bible, minsan, pag makikita po yung salitang favor, minsan ang pinapalit niya na salita sa grace ay favor, pabor. No, magkasing kahulugan yan eh. Minsan grace ang ginagamit ni Paul na pangungusap, minsan naman ay favor. Kasi ang ibig sabihin ng grace ay undeserved favor. Pabor na hindi dahil karapat-dapat ka, kundi dahil tinanggap ka ng Diyos kahit sino ka. Now, tignan niyo po, sabi ni Pablo, hindi ako yan. Kung ako man ay naglilingkod sa lahat ng ito ay dahil kay Kristo. Kaya nga, ang usapin ng biyaya ay hindi patungkol sa iyo, kundi patungkol sa Panginoong Hesus. Hindi yung ginagawa mo, hindi yung magagawa mo at yung gagawin mo pa, kundi kung ano ang ginawa ng Diyos sa buhay mo. Yun ang usapin lagi dito pagdating sa usapin ng biyaya. Hindi yung dahil naglingkod ka,
ng labis at ibinigay mo ang buong buhay mo sa Diyos, ay lubos kang papaboran ng Diyos. Kung ganon ang usapin, pagdating sa favor, ibig sabihin ang Diyos merong favoritism. Ang favor, walang favoritism. Ang favor ay undeserved, unmerited favor. Ang Diyos ang siyang nagbibigay ng biyaya at tayo ang tumatanggap ng biyaya at yung taong tumatanggap ng biyaya ay hindi karapat-dapat. Kaya nga, undeserved favor. Kaya nga, ang biyaya ay para sa mga taong hindi karapat-dapat. Kasi kung ang pabor na makukuha mo sa Diyos ay dahil nagbigay ka ng labis na paglilingkod, kaya ka bibigyan ng pabor, hindi na favor yan, hindi na grace yan. No, kasi ano na yan bunga na ng yung ginawa. Ang grace ay unmerited favor. Ibig sabihin, hindi base sa ginawa mo. Hindi tinitignan ng Diyos ang ginawa mo, kundi ang laging tinitignan ng Diyos ay ang tinapos na gawa ni Jesus sa cross of Calvary. Ang tawag nga doon ay the complete finished work of the Lord Jesus Christ. Complete, hindi lang finish. Ibig sabihin, yung kanyang tinapos na gawa ay kanyang kinumpleto. Ano pang pwede mong idagdag sa gawang nakumpleto at natapos na? Kasi kapag dinagdagan mo pa yan, hindi na yan perfect. Kasi yung complete finished work ni Jesus Christ ay perfect. Perfect na yan. Kapag binago mo yan, ay hindi na perfect yan. Kasi binago mo na ang design Binago mo na yung disenyo ng Diyos. Kaya nga, ang tinapos na gawa ay kumpleto. Finished, done. Wala ka nang pwedeng idagdag para makumpleto pa ang pagpapala ng Diyos. Ang problema ay dinadagdagan pa natin. Kulang pa ito. Hindi po ako galit, ang nagpapaliwanag lang. Ano? Ako habang nagdadrive ako, sabi ko, Lord, namimiss ko yung namimiss ko yung tumayo at mag-preach So, ilang buwan na, namimiss ko, sabi ko, Lord, paabutin mo, kung kinakailangan, paliparin ko to, paliliparin ko talaga Kung kinakailangan, gusto ko isagad na 120, ayaw talaga, hanggang 100 lang Ang ingay nun ng motor. Doon ko na sabi ko, ang lubak pala dito sa EDSA, pag sobrang bilis, mararamdaman mo Pakiramdam ko, nagkakalasan yung mga tornilyo ng motor Sabi ko, ang ganda nung EDSA, pagdating ko ng Ortigas, wala na. Doon na talaga tukod. So, grace, sabi niya, grace is all about Jesus Christ. Now, tignan natin, what is the result of God's transforming grace sa buhay po ni Paul? Kasi, testimony yan ni Pablo So, ibig sabihin, ang grace ay hindi mo merit, kundi hindi mo ito gawa, kundi ito'y gawa ng Diyos. Now, pag-usapan natin yung transforming grace of God. Ano ang naging resulta ng pagbabagong ito sa buhay ni Pablo nung ito ay kanyang tanggapin? Now, sabi niya, grace is a gift of a good thing that is unearned. Sabi niya rito, grace is the gift of a good thing that is unearned. Ibig sabihin, hindi ito bunga ng ginawa mo. Yung grace ay hindi bunga ng pinagtrabahuhan mo. Hindi yan reward na matapos mong gawin ang lahat ng bagay na ito ay may matatanggap kang reward. Yes, God is a rewarder. Ang Diyos ay nagbibigay ng gantimpala. Pero ang gantimpala ng Diyos, hindi nakabase sa ginawa mo. Ang gantimpala ng Diyos, halimbawa, binigyan ka ng biyaya ng Diyos na maglingkod sa Kanya. Lahat tayo ay tumanggap ng iba't ibang kaloob. May tinawag para sa music ministry, may tinawag para sa
martial, lahat yan. Pagdating kasi sa paglilingkod, pantay-pantay tayo sa harapan ng Diyos. May tinawag sa pangangaral ng salita ng Diyos, may tinawag sa children ministry, iba't ibang kaloob. Ngayon, binigyan ka ng Diyos ng kaloob at yung kaloob na binigay sa iyo ng Diyos ay binibigyan niya ng biyaya para mapaglingkuran mo siya. Kapag tumugon ka sa panawagan mo at ginawa mo ang gawaing pinagagawa sa iyo ng Diyos, gagantimpalaan ng Diyos ang ginagawa mo base sa biyayang ipinagkaloob niya sa iyo. Yun ang kanyang ginagantimpalaan. No, ulitin ko ang Diyos ay nagbibigay ng gantimpala at ang gantimpala ng Diyos ay nakabase sa biyayang ibinigay niya sa iyo para mapaglingkuran mo siya. For example, binigyan ka ng biyaya na mangaral ng kanyang salita. Panawagan na yan at ipinangaral mo ang mensahe ng biyaya, yung ginagawa mong paglilingkod sa Diyos, na ang Diyos ang nagsusupply ng biyaya sa iyo ay gagantimpalaan ng Diyos. Nakuha niyo po? Hindi yan dahil nagpakasipag ka, kaya ka gagantimpalaan ng Diyos. Mas maraming gawa, mas maraming biyaya, at mas maraming pagpapala. Yun ang ating prinsipyo. Nung ikaw ay tumanggap ng kaligtasan, automatic you are already blessed. Pinagpala ka na. Yun ang declaration ng Bible. At tatanggapin ka ng Diyos hindi dahil sa gawa mo, kundi dahil kay Kristo. No, sabi ng Bible, we are accepted in the beloved. At ang beloved na tinutukoy doon ay si Jesus Christ. Kaya ka tatanggapin ng Diyos dahil kay Kristo. Hindi ka tatanggapin ng Diyos dahil sa ginawa mo. Kaya yung tinapos na gawa ng Panginoong Yesus ay nagdulot ng malaking pakinabang sa atin. Ngayon yung ginagawa natin, yung pagtatrabaho natin, ginagantimpalaan niya ng Diyos. Yung pagpapagal mo, may gantimpalang makukuha ka sa pagtatrabaho mo. Pag hindi ka nagtrabaho, wala kang makukuha. Kasi ayaw mo magtrabaho, sabi ng Bible, huwag pakainin ng tamad. Pero tignan po natin, ang Diyos pa rin ang hindi mo pwedeng questionin ang Diyos pagdating sa kanyang mayamang grasya. Kaya nga ang tingin ng iba sa grace ay scandalous Kasi hindi nakatingin ang Diyos sa kung sino ka at kung ano ka Ang laging basihan ng Diyos ay ang kanyang pag-ibig sa tao. Ang pag-ibig ng Diyos, walang kondisyon na pag-ibig. No, ibig sabihin kasi pag merong iba kasi ganitong pananaw pag nagpakabait ka at minahal mo ang Diyos, lalo kanyang mamahalin. Kung ganun ang basihan ng pag-ibig ng Diyos, hindi na yun unconditional. Ibig sabihin, merong kondisyon. Kinakailangan ma-meet mo yung kondisyon ng Diyos para mahalin ka niya. Pag sinabing unconditional, wala kang dapat i-meet para mahalin ka ng Diyos, kasi mamahalin ka ng Diyos hindi base sa iyo, kundi ang basihan ng Diyos ay ang kanyang kalikasan bilang Diyos ng pag-ibig. Kaya tayo ngayon na tumanggap ng grasya ng Panginoon, ang ating paglilingkod sa Diyos, sinusuplayan tayo ng Diyos ng grasya, sinusuplayan tayo ng Diyos ng lakas para mapaglingkuran natin siya. Kaya ang sabi ni Paul, kung nagagawa ko man ang lahat nito, hindi ito dahil sa akin. Ito ay dahil sa kanyang pabor na ibinigay niya sa akin. Now, ano yung katangian na makikita po natin pagdating sa transforming grace? Kasi ang biyaya ng Diyos ay bumabago, ang biyaya ng Diyos nagtatransform. At isa sa makikita natin na resulta nito sa buhay po ni Paul, yung attitude ni Paul na bago. Alam niyo kung anong nabago sa attitude ni Paul? Yung humility, yung kababaan ng loob. Kasi hindi inangkin ni Pablo na ito ay galing sa kanya. Ito ay inattributes niya lahat sa Diyos. Sa Diyos ang karangalan. Kahit nga ang kanyang kaligtasan, sa Diyos niya itinaas. Tignan natin yung 1 Corinthians chapter 15 verse 9. Pasinin niyo, bago niya binanggit yung verse 10, 9 muna. Bago mag-10, 9 muna.
Revelation yan. Hindi ka pwedeng tumalon ng 10 kung hindi ka dadaan sa 9. Tingnan natin yung verse 9. Sabi ni Paul, sapagkat ako ang pinakahamak sa mga apostol, ni hindi nga ako karapat dapat tawaging isang apostol sapagkat inusig ko ang iglesia ng Diyos. Yun yung testimony ni Paul sa kanyang sarili. Kasi kung babasahin natin ang Book of Acts, alam natin ang kwento ng Bible na bago tinawag si Pablo bilang apostol, ay talagang inusig niya ang iglesia ng Panginoong Hesukristo. Maraming Kristiyano ang kanyang ipinakulong at isa nga siya sa mga accessories of the crime pagdating kay Stephen. Nung patayin ang unang martir. Kasama siya doon siya yung isa sa witness nang patayin si Esteban. So, sabi nga ni Paul, inusig ko ang iglesia. Sabi ni Paul, ako ang pinakahamak sa lahat Kasi ang gawain ng Panginoon, inusig ko yan. Pero tignan nyo, dahil ang Diyos ay mabiyaya, na-transform ang buhay ni Paul. At yung kanyang kaligtasan, hindi niya inangkin dahil tinanggap ko ang Panginoon, kaya ako naligtas. Hinanap ko ang Diyos sa buhay ko at nung masumpungan ko ang Diyos, naligtas ako. Tandaan niyo po, hindi ikaw ang naghanap sa Diyos. Sabi nga ng Romans chapter 3, walang naghahanap sa Diyos, wala kahit isa. Imagine. Sabi niya, walang naghahanap sa Diyos. Kaya nga isinugo ang Panginoong Hesus, sabi niya, He came to seek and save the lost. Naparito siya upang ikaw ay hanapin. Upang ikaw ay iligtas. Sabi ni Pablo, ako ang pinakamasama sa lahat. Pero dahil diyan, kaya sinabi niya sa verse 10, balikan natin yung verse 10. Sabi niya, ngunit dahil sa kagandahang loob niya, ako'y naging isang apostol. O, tignan niyo po, yung kababaang loob ni Paul, saan niya inaddress, sa Diyos pa rin ang lahat. Kung ako man ay makasalanan noon, yan ay dahil ang Diyos ay mabiyaya at mula sa isang makasalanan, ginawang apostol ng Panginoong Hesukristo. Kaya ang grasya ay laging nakasentro, nakatuon sa Diyos. Kaya nga sabi ko kanina, ano ba ang nagmo-motivate sa'yo sa iyong paglilingkod? Yung takot ba na baka pag hindi na ako naglingkod ay mawala na ang blessing? Kapag hindi na ako maglingkod, baka ang dami ng problemang dumating sa akin. Baka pag hindi na ako nagpe-pray, lagi ng don't watch prayer ay mag-take advantage ang devil sa buhay ko. Kasi may kilala akong ganyan. Yan, tignan niyo nangyayari sa inyo. Kasi hindi kayo nagpe-pray Nakakapag-take advantage ang devil sa buhay niyo. Binibigyan niyo siya ng lagi ng karapatan, kapangyarihan sa inyong buhay. Kaya dapat lagi tayo nagpe-pray. Keep watch and pray. Amen po. Kasi may mga ganito Pag tinanong mo, lagi itong testimony nila Ganito ang ginagawa namin, kaya bine-bless ng Diyos ang buhay namin. Ganito ang ginagawa ng aming simbahan, kaya ang simbahan namin lumalaki, lumalago. Ganito ang aming ginagawa, kaya kami ganito. Hindi praise to you. Amen po. Hindi sa Diyos na ibibigay ang lahat. No, hindi ang Diyos ang napaparangalan. Alam niyo po, pag na-experience natin ang biyaya ng Diyos, ang biyaya ng Diyos tuturuan ka magpakumbaba. Amen po. Kaya lang minsan may nakakalungkot nung maka-experience ng grace, ang iba naman ang tingin pag nasa mga wala sa grace. Mekos-mekos. Hindi naman natin pwedeng questionin ang kanilang kaligtasan. Kasi minsan may nagtatanong sa akin, sabi niya, Pastor, masasabi mo doon sa mga taong, yung mga manginginom na yan, yung mga taong niya, hindi man lang umaate ng church. Sabi lang, wala man lang sila pakialam sa Panginoon. Pag namatay kaya sila, sabi ko, hindi mo pwedeng questionin ang kaligtasan niya. Sabi ko, kahit gaano kasama ka ang isang tao, sabi ko, kahit hindi yan nag-church, kahit gaano kasama ang isang tao, sabi ko, wala tayo sa posisyon para questionin ang kanilang kaligtasan. Sabi ko, hindi mo pwede, ang Diyos lang ang pwedeng magsabi niyan.
No, sabi ko, ang Diyos ang may hawak ng buhay nila. Hindi mo pwedeng ikumpara ang sarili mo sa kanila na ikaw kaya ka binebless kasi itong mga ginagawa mo yan kasi tatamad nyo, yan, di tuloy kayo binebless. Ganyan pa rin kayo. Ito nang naabot namin, ito nang nagawa namin. Kaya sama kayo lagi sa amin. Dapat lagi tayo nagpe-pray. Lagi nating tinatalian ng demonyo. Lagi natin siyang tinatapakan. Lagi mong tatalian. Nakakalagan pa no? Kasi hindi natin naintindihan, nang si Jesus ay mamatay sa cross ng Kalbaryo, ang cross ay hindi anyo ng pagkatalo, kundi deklarasyon ng tagumpay ng Panginoong Jesus. Amen. Hindi lang yan picture ng biyaya ng Diyos at pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan, kundi yan ay pagpapakita ng tagumpay ng Panginoong Jesus sa cross of Calvary. At nung siya'y muling mabuhay, yan ay kanyang pinagtibay. Sinelyuhan niya yung tagumpay na yan. At ang diablo ay talunan at talunan magpakailanman. No, hindi mo kinakailangan labanan ng demonyo para talunin mo. No, hindi mo siya lalabanan para talunin mo. Kasi tinalo na siya. Oo, merong tinatawag na spiritual warfare. Sa spiritual warfare na ating kinakaharap, hindi natin tinatalo ang demonyo, kundi sa spiritual warfare na kinakaharap natin, tinatayuan natin ang tagumpay ng Panginoong Yesus. Kapag tayo ay umaharap sa spiritual battle, totoo naman yung mga spiritual warfare na yan, pero sa labanang yan, hindi tayo nakikipaglaban, nakikipagbuno sa demonyo para manalo tayo, kundi kung meron mang pakikipaglaban, ay hindi para talunin siya, kundi ipatupad ang tagumpay ng Panginoong Yesus sa cross of Calvary. Amen. Dinideclare natin yung complete finished work. Mahalaga yon, dapat maunawaan natin kasi doon sa cross tapos na lahat. Ang demonyo talunan na, ipinarada bilang katunayan ng kanyang pagtatagumpay. Kaya ang lagi nating tinatayuan at dinideclare ang tagumpay ng Panginoong Yesus. Kung tayo man ay nagwawagi sa labanang espiritual, kung tayo man ay lumalago sa salita ng Diyos, kung tayo man ay may desire na mag-pray ng magdamag, it is because of His grace na ibinibigay niya sa atin. Hindi dahil masipag ka, kundi dahil mabiyaya ang Diyos sa buhay mo. Amen. So matuto tayong magpakumbaba lagi na lahat ng ito ay ina-attributes natin lagi sa Diyos. Ang credit laging sa Diyos, hindi sa atin. Amen po? Amen. Pangatlo, na attitude na nababago ay yung sense of dependence. Ibig sabihin, tignan nyo po, si Paul, sabi ni Pablo, balikan natin verse 10, sabi niya, ngunit dahil sa kagandahang loob niya, sabi niya, ngunit dahil sa kagandahang loob niya, ako'y naging isang apostol at hindi naman nawala ng kabuluhan ang kaloob niyang ito sa akin. Katunayan, nagpagal ako ng higit kaysa sinuman sa kanila, subalit hindi ito dahil sa aking sarili. Kung sabi niya, subalit hindi ito dahil sa sarili kong kakayahan, kundi sa dahil sa kagandahang loob ng Diyos na nasa akin. No, ibig sabihin, hindi ito sa aking sariling lakas. Hindi ito galing sa aking sariling husay. Si Pablo ay nakadepende lagi sa Diyos. Hindi sa galing, kundi sa husay at galing ng Diyos na kanyang pinaglilingkuran. Pangatlo is confidence. Una is humility, dependence, and pangatlo ay confidence. Sabi niya rito, God pour out His special favor in me and not without results. Now, tignan niyo po yung kumpiyansa ni Paul sa bagay na yan. Sa Book of Philippians, sigan natin Philippians chapter 3.
doon sa verse 18, yung sinabi niya na lahat ng bagay na maaari kong ibilang na pakinabang ay inaari kong kalugihan. Sa ano yun Pilipos, Kabanata 3. Tingnan natin. Yung confidence ni Paul, hindi galing sa kanyang sarili, kundi ang kanyang kumpiyansa ay sa Diyos. Doon sa mga naunang talata niya, bago niya banggitin doon sa Pilipos, Kabanata, tama ba? Philippians chapter 3, verse 7 yun no? 3:7. Doon sa mga sumunod na talata, sabi niya, yan, sabi niya rito, verse 7, ngunit dahil kay Kristo, ang mga bagay na pinapahalagan ko noon ay itinuturing kong walang kabuluhan. Tingnan natin verse 5. Yan. Ito kasing Book of Filipos. Meron diyang mga mananampalatayang mga Hudyo na pumunta sa iglesia sa Filipos at pinipilit na itong mga Gentile na convert sa Panginoong Jesucristo, sa Kristyanismo, ay magpatuli. At ipinagmamalaki nila ang kanilang pagiging Hudyo at pilit nilang, kumbaga, ipinapasok sa katuruan ay ang batas ni Moses. Ipinagmamalaki nila yung kanilang pagiging Hudyo, ipinagmamalaki nila na sila ang pinili ng Diyos, sila ay bayan ng Diyos, at ginugulo nila yung iglesia. At pilit nila na itong mga mananampalataya ito magpatuli rin. Ngayon, sinagot sila ngayon ni Pablo, kasi ipinagmamalaki nila yung kanilang mga gawa. Sabi ni Pablo, doon sa verse 5, sabi niya, ako'y tinuli ng 8 araw, mula nung ako'y isilang. Ako'y isang tunay na Israelita buhat sa angkan ni Benjamin at katutubong Hebreo. Kung pagsunod naman sa kautusan ng pag-uusapan, ako'y isang Pariseo. Now, tignan niyo po, kung merong mang dapat ipagmalaki si Pablo, meron siyang ipagmamalaki. Etong mga Hudyo na ito, ang kumpiyansa nila ay sa kanilang sarili, yung kanilang identity bilang Hudyo, bilang bayan ng Diyos. Pero sabi ni Paul, kung meron man dapat magmalaki ako, Israelita, 8 araw pa lamang ay tinuli na ako at galing ako sa tribe of Benjamin. Kumbaga ipinagmamalaki ni Paul, full-blooded Jews ito, purong Hudyo. Ang pagiging Hudyo ko ay hindi sa pamamagitan ng conversion na na-convert ako. Ang pagiging Hudyo ko ay mula pa pagkabata. Kanununuan ko ay Hudyo. Pure-blooded Jews. Sabi ni Pablo, evangelical ako mula pa ng pagkabata. Ang pagiging Kristiyano ko mula pa sa aming mga angkan. Hindi ako na-convert lang. Kumbaga, yun ang pwedeng ipagmalaki ni Pablo. And then sabi niya pa, pagdating sa pagsunod ay Pariseo ako. Righteous. Pagdating sa pagsunod sa batas. Kasi ang mga Hudyo, ay ang mga Pariseo ay talagang pagdating sa pagsunod at pagsunod, sinusunod nila. Ganun sila. At sabi nga ng mga ibang theologian, hindi ka pwedeng mapabilang sa grupo ng mga Pariseo kapag mahirap ka lang. Kailangan, may pera ka, may sinasabi. Hindi ka pwedeng mapabilang diyan kung ordinaryo ka lang. Kumbaga, dapat may sinasabi. May datong at may dating ang buhay mo. Ay sabi ni Paul, Pharisees ito. Pagsunod lang sa kautusan ay talagang sinusunod ko. At kumbaga, merong akong dapat ipagyabang. And then, tingnan natin verse 6. Sabi niya, dahil sa masugid kong pagsunod sa kautusan, inusig ko ang iglesia.
Kaya kung sa pagiging matuwid ayon sa kautusan, wala ring maisusumbat sa akin. Grabe. Sa ibang sali nga dyan, faultless. Wala kang may susumbat. Pagdating sa pagsunod, walang sinabing binatang mayaman dito. Mula palang pagkabata, sinusunod ko na yan. Alala niyo yung kwento sa gospel? Sabi niya, mabuting guro, anong dapat kong gawin para magkaroon ng buhay na walang hanggan? Di sabi ni Jesus, bakit mo tinatawag na mabuti? Isa lang ang mabuti, kundi ang Diyos. Alam mo ba ang kautusan? Hindi sinabi ni Jesus yung ilang kautusan. Anong sagot niya? Mula pa lang po pagkabata, nasusunod ko na yan. Pero itong si Paul, sabi niya, sa aking pagiging Hudyo, sa aking pagiging Pariseo, pagdating sa pagsunod, ay talaga naman, handa akong mamatay sa aking reliyon at handa akong pumatay. Pagdating sa aking paniniwala. Kaya makikita niyo po, inusig yung iglesia ng Panginoong Jesucristo dahil ang tingin niya ay maling katuruan. Kaya handa siyang pumatay para sa kanyang reliyon. Handa rin siyang mamatay para sa kanyang reliyon. At pagdating sa pagsunod, walang maisusumbat. Talagang sinusunod niya kung ano ang sinasabi ng batas. Kaya sabi ni Pablo, kung pagyayabang lang, kung kumpiyansa lang sa sarili, meron akong kumpiyansa. Pero sabi ni Paul, tuloy natin in verse 7. Pero sabi ni Paul, ngunit dahil kay Kristo, ang mga bagay na pinapahalagaan ko noon ay itinuring kong walang kabuluhan ngayon. Yung mga Hudyo na pumunta doon sa church sa Pilipos na ipinagmamalaki ang kanilang pagiging Hudyo, ipinagmamalaki ang kanilang pagiging tuli, ipinagmamalaki ang kanilang pagsunod sa kautusan, sabi ni Pablo, kung pagsunod lang naman ang pagsunod, wala kayong binatbat sa akin. Kung sa pagiging reliyon ng Judaism, Pariseo ako. Meron akong mataas na posisyon. Wala kayong may susumbat. Pero sabi ni Pablo, itong lahat na meron ako, titulo na meron ako, lahat ng ito walang kabuluhan. Amen. Bilang kapalit ang mas lalong mahalaga. Walang iba kundi si Kristo. Ibig sabihin yung kumpiyansa ni Pablo, hindi dahil sa kanyang sarili. Hindi kung anong meron ka, hindi kung sino ka at kung ano ka, kundi kung sino si Kristo sa buhay mo. No, kasi marami, pinagmamalaki nila eh. Pag tinatanong mo, saan church ka? Ay, doon kami sa church na to. Mega church kami. Daming artista kaya sa amin. Ay, dito nga, mukhang, hindi naman artista, pero mukhang artista. Artistahin. Magagaling umarte. So, kung meron mang dapat ipagyabang si Paul sa kanyang sarili, yung kumpiyansa ni Paul wala sa physical eh. Kumbaga yung kumpiyansa ko na sa Panginoon, kung ano man ako ngayon, dahil kay Kristo ito. Amen. Itong ipinagmamalaki ko, yung iba ipinagmamalaki titulo eh. Ito may experience po kami ha, hindi ko naman nilalahat. Karoon kami ng meeting of the attendance ngayon. Sabi nung isa, ay pastor, kamusta ka na? Ay sabi niya, ay hindi po ako pastor, reverend po ako eh. Sarap. Oh, reverend. Ibig sabihin, pag pastor ka, hindi ka reverend. After tayo sa title eh. Wala namang problema sa title kung talaga namang nakuha eh. Naalala ko, nagsisimula pa lang ako nung sa Giginto. Siguro mga ilang taon pa lang. May kaibigan ako dun eh. Sabi niya, pastor, gusto mong bigyan ka namin ng honoris causa. Kasi meron kayong school eh. Sabi niya, 5,000 lang. Bigyan kita ng PH Theology, honoris causa. Bigyan kita ng bishop, 5,000 lang. 5,000, bishop. Bibigyan ako ng doctorate degree. Aanuin ko naman yung doctorate degree kung wala naman laman. Kung baka ano yung titulo, wala naman laman. Ano yung pagmamalaki mo? Parang ano yan eh. Dati may mga nag-o-offer ng diploma. Bibigyan kita ng diploma, PhD. Gusto mo may masteral degree ka pa. Attend ka lang ng seminar.
graduate ka ng BS Education. Sabi ko, aanuhin ko yung diploma na yan kung wala naman laman yung utak ko. Iba katakot-takot na title eh. Reverend, doctor, hindi mo talaga alam kung pastor o doktor eh. Kasi hindi na pastor ang nakalagay, doc na ang nakalagay eh. Sa dulo, PhD, THD, DDD, DBD, THD, BCD. Napakaraming title. No, walang problema kung talagang pinaghirapan mo yan, nakuha mo yan. Wala namang problema sa titulo, pero aanhin mo naman yan. Kung hindi naman ang Diyos ang nag-glorify sa lahat ng yan. Kaya nga si Paul sabi niya, yung kumpiyansa ko, hindi dahil meron ako nito, hindi dahil naabot ko na ang lahat na ito, na pwede ko nang ipagmayabang kung sino ko. Sabi ni Pablo, itong pinagmamayabang nila, ipinagmamalaki nila, ibinawagayway nila yung kanilang kamay sa mga titulong meron sila at naabot nila sa buhay. Sabi ni Pablo, lahat ng yan, dahil kay Kristo, itinuring kong walang pakinabang. Sa ibang saling ginamit, basura. Siyempre, basura, wala kang pakinabang. Aanin mo ang basura. Sabi ni Pablo, sa akin, basura lang yan. Hindi yan ang mahalaga sa lahat. Now, hindi ko sinasabing hindi mahalaga ang edukasyon. Hindi ko sinasabing hindi mahalaga ang titulo. Magagamit mo yan. Hindi natin kine-question kung meron ka man titulo sa pangalan mo, kung talagang pinaghirapan mo yan. Pero ang point lang dito, kung meron ka man yan, kung yan ba nakakabit sa pangalan mo, anong silbi niyan kung ang Diyos naman ay hindi napaparangalan? Kasi sabi ni Pablo, sa akin yan basura. Kasi para sa akin, ang pinakamahalaga ay si Kristo. Tignan niyo po, sabi niya pa sa verse 8. Oo, itinuring kong walang kabuluhan ang lahat ng bagay bilang kapalit ng lalong mahalaga. Meron pang mas mahalaga sa mga bagay na yan. Ang pagkakilala kay Kristo Jesus na aking Panginoon. Ang lahat ng bagay ay pinalagay kong walang kabuluhan, makamtan ko lamang si Kristo. Aanin mo ang lahat ng bagay kung wala ka namang Kristo sa buhay mo. Amen po. So yung transforming grace sa buhay ng tao, yung God's transforming grace, once dumating sa buhay mo yan, once na naranasan mo yan, dadaling ka nito sa humility. Pangalawa, dadaling ka nito sa complete dependence sa Diyos. Hindi ka nakadepende sa sarili mong lakas, galing at husay, kundi nakadepende ka lagi sa kakayahan ng Diyos na ibinibigay sa iyo. And then pangatlo, confidence. Hindi ang kumpiyansa mo, hindi sa sarili mo. Ang kumpiyansa mo ay laging nasa Diyos. Kung meron ka mang dinidesire sa buhay mo lagi, ay walang iba kundi ang yung personal na relasyon, pagkakilala sa Diyos. Yun ang ating ginugol. Tandaan po natin, tatanggapin ka ng Diyos hindi dahil sa mga ginagawa mo. Tatanggapin ka ng Diyos dahil siya'y Diyos na mabiyaya. At ang biyaya niya, hindi nakadepende sa iyo, kundi laging nakadepende sa kanyang kakayahan. Tinitignan tayo lagi ng Diyos katulad ng pagtingin niya sa Panginoong Jesucristo. Ang nais ng Diyos, nagsimula ka sa biyaya, nagpapatuloy ka sa biyaya, at magtatapos ka sa biyaya. Hindi yung nagsimula ka sa biyaya, nagpapatuloy ka sa sariling gawa, at ang kaduluduluhan niyan, ngangawa ka na sa pagod. No, parang ganito nung inaakay mo sa gawain ng Panginoon, minsan nga may kausap ako isang pastor, sabi ko, pastor, hindi mo ba napapansin ganito? Yung isang tao na nagtatrabaho lang siya para sa pamilya niya, uuwi ng bahay, no, kumbaga yung kanyang buhay lang, magtrabaho at kumita ng pera. Tapos na-convert ngayon. Nakakilala sa Panginoon. Nung makakilala sa Panginoon, kinukonbinsi mo siyang maglingkod. Nung kinumbinsi mo siyang maglingkod, tuturuan mo na siyang magbasa ng Bible. Tuturuan mo na siyang umate ng discipleship.
tuturuan mo na siyang mag-serve. Dati, ang ginagawa niya lang magtrabaho. Ngayon, dinagdagan mo ang trabaho niya. No, wala pong problema ron. No? Kaya lang minsan may mga, yung bang dinagdagan mo yung obligasyon ko sa buhay. Dati, ang obligasyon ko lang ang pamilya ko. Ngayon, pag hindi ako nakapagbasa ng Bible, guilty ako ngayon. Pag hindi ako naka-attend ng cell group, para bang may kulang. Na wala pong problema sa cell group. Kami, gumagawa kami ng cell group eh. Pero sabi ko nga, ano ba yung nagmo-motivate? Kaya yung iba na burden. Sabi, nakaka-burden sa church. Kung kailan ako pumunta ng church, parang marami atang obligasyon kang gagawin. Pagising mo sa umaga, dapat nagpe-pray ka lagi. Pagising mo sa umaga, dapat lagi ka nagbabasa ng Bible. Tapos, pag merong mga midweek, dapat umating ka ng midweek. Pag merong men's fellowship, ating ka ng men's fellowship. Dating ginagawa ko lang, magtrabaho lang talaga. Tapos pagdating ng linggo, pahinga. Pagdating ng linggo, hindi pahinga. Trabaho pa rin. No, parang bumigat. Hindi na pagaang. Kaya yung iba na burden, alam niyo na burden, hindi sa trabaho, na burden sa church. No? Nabibigatan, hindi doon sa trabaho niya eh. Sa daming obligasyon na ibinigay sa kanya na dapat mo itong gawin para mapanatili mo ang kaligtasan mo. Na dapat mo itong gawin para patuloy kang pagpalain ng Diyos. No, hindi ganon. Ang nais ng Diyos. Ang gusto ng Diyos, mabuhay tayo sa ilalim ng kanyang grasya. Alam niyo po, kapag ang isang tao ay nakaranas ng tunay na kaligtasan, hindi mo yung pepersahing umaten ng cell group. Hindi mo yung pepersahing magbasa ng Biblia. Hindi mo yung pepersahing mag-pray. Hindi mo yung pepersahing maglingkod. Hindi mo yung pepersahing umaten ng midweek service. Bakit? Kapag naranasan niya ang biyaya ng Diyos, yung biyaya ng Diyos, aakayin siya patungo sa paggawa ng mabuti. Hindi yung pepersahin mo siyang gumawa ng mabuti para manatili siya sa biyaya ng Diyos. Para manatili siya sa kaligtasan. Pag naranasan niya ang tunay na kaligtasan, yung kaligtasan na yon, ipipreserve siya at aakayin siya noon patungo sa paggawa ng mabuti. Kaya ang paglilingkod sa kanya, hindi burden, hindi kabigatan, kundi kasiyahan. Ang pagbibigay sa gawain ng Diyos sa kanya ay privilege. Pagpapasalamat niya lagi sa Diyos. Hindi niya nakikitang binabawasan mo ang income niya. Kasi iba, ang tingin nila pag nagbigay ako sa Panginoon, nabawasan ako Ang principle ng Bible, pag tinignan niyo po, pag nagbigay ka sa Diyos, hindi ka nabawasan, nagdadagdag ka Every time na nagbibigay ka, hindi ka nagbabawas, nagdadagdag ka. Yun ang principle ng Bible. Kaya pag naunawaan mong biyaya ng Diyos, naunawaan mong kalooban ng Diyos, lahat ng ginagawa mo, hindi ka, kumbaga hindi nagiging mabigat para sa'yo, kundi mas lalong nagiging magaang, mas lalong nagiging kasiyahan natin. Kaya magpatuloy lang tayo sa biyaya ng Panginoon. Amen po. Sige po, tayo po'y tumayo at manalangin. Praise the Lord. Kala ko 9:00 na Praise God. Sige po, tayo po'y mag-pray. Panginoon, maraming salamat sa gabing ito. Salamat sa iyong mayamang grasya. Salamat sa iyong pag-iingat. Salamat sapagkat ikaw ang Diyos na umaakay sa amin patungo sa matuwid na buhay. Ikaw ang Diyos na umaakay sa amin upang patuloy na ang buhay na ito ay magbigay karangalan sa iyo. Ikaw ang umaakay sa amin para patuloy kaming magtiwala sa iyo. Salamat sa grasya mo na iyo pong patuloy na ipinaparanas sa amin. Pabor na patuloy naming tinatanggap, hindi dahil mabuti kami, hindi dahil matuwid kami, hindi dahil sa mabubuting gawa na ginagawa namin, kundi dahil lagi kang mabuti sa buhay namin. Bagamat hindi perfect ang aming buhay, salamat sapagkat ang Diyos namin ay laging perfect sa buhay namin. At yung ikaw o Diyos na kasama lagi namin, ikaw, Panginoon, ang pumupuno sa lahat ng aming kakulangan. Kulang man ang aming kakayahan para gawin ang lahat ng ito. Kulang man ang aming kakayahan para mapaglingkuran ka ng tama, maayos. Salamat sapagkat sagana ang supply na nagmumula sa iyo
para palakasin kami. At tulad po ng sabi ni Pablo, kung ako man ay ganito, kung ako man naglilingkod, kung ako man nagbigay ng labis na paglilingkod, hindi akin ito. Ito ay dahil sa biyaya ng Diyos, ito ay dahil sa pabor ng Diyos na sumasa akin. Lord, salamat sapagkat kung pinagpapala man ang buhay namin, ipinagsisigawan namin lagi dahil ang Diyos ay mabuti sa buhay namin araw-araw. Marami mang pagsubok, marami mang struggle, O Lord God, na kami nararanasan. Salamat sapagkat hindi ito mayahambing sa kabutihan mo sa buhay namin. Na ang lagi mong intensyon at naisin, araw-araw kami ay nagtatagumpay. Kaya po, aming Ama sa Langit, maraming salamat po sa iyo. Sa lahat ng naririto, ang mayaman mong biyaya ay patuloy na mag-umapaw. At ang kagandahan loob ng iyong pag-ibig ay patuloy naming maranasan sa buhay namin. Sa iyo po aming Diyos, ang mataas na karangalan magpakailanman, sa pangalan ng Panginoong Yesus. Amen.